Alright, so good day taxpayers. This is Sir J, no? Welcome po sa aking channel, and for today's video, we're going to discuss about BIR registration face-to-face 2026 quick guide. Alright, so without further ado, let's start, no? So kung bago ka pa lang po sa aking channel, if interested ka po sa mga BIR tips, guides, mga advisories, mga notices, please do follow and subscribe my Facebook page, J Consulting, and YouTube channel. Alright, so to start with, let's go with the two ways of BIR registration. So there are two ways po para ma-register ang business mo. Number one, pupunta ka po sa nearest BIR Revenue District Office and through OROS registration. So sa number one po, usually ito po talaga yung traditional, no? Ito po talaga yung existing as of this moment. Actually existing na din yung OROS, but for this video we will going to discuss the face-to-face registration. All right, so I'm going to post a link sa description panel natin, no, para makita nyo po kung saan po kayo belong na RDO, and then sa next video po natin pag-uusapan po natin ang OROS registration, BIR registration through OROS. Okay? So, start po tayo, no? Alright, so these are the documentary requirements as of July 2025, nilabas ni BIR, no? So, for the general requirements, again, BIR Form 1901, duly filled out BIR Form 1901. So, dalawang originals po kailangan nyo secure. So, if nahihirapan po kayo paano siya i-fill out, please stay with me with this video kasi ituturo ko po siya mamaya. Okay? So, pangalawang requirement po is government issued ID. Any government valid issued ID basta may address po siya, pangalan and birth date nakalagay. Particularly, ginagamit namin sa practice is national ID or PhilHealth ID. Pwede din naman po yung PhilHealth ID if meron. And if ever po ikaw ay professional, meaning may PRC ID ka po, license ka po, lawyers, CPAs, ng mga accountants, nurse, no, dentist, doctors, pwede po nating i-present yung ating ID, no, na PRC ID. Ang drawback lang ng PRC ID is wala po doon yung name and address, no. So, ang kailangan po natin is dalawang ID ang ipapakita. So, i-photocopy nyo po, 3 photocopies. Sa isang bond paper po, naka-merge na po yung PRC ID at saka yung ating government issued ID na additional na nagre-reflect yung address natin. Alright, so again, kapag dito na part is 3 copies po ang isi-secure. Okay, so next is sample invoice accredited printer. So ito yung bagong requirement sa BIR na kailangan nyo pong mag-secure ng sample invoice, no, as attachment doon sa mga documents na ipapasa nyo sa kanila. Nakadepende po kung engaged ko kayo on buying and selling goods. So, dapat sales invoice yung gagamitin. And if services naman, of course, service invoice. And then, last is DTI certificate. So, importante po tong DTI certificate, no? For sole proprietors engaged in business, secure po kayo ng DTI certificate muna, no? That's the first step. Bago po kayo mag-secure ng other documentary requirements for BIR registration. Okay, so note lang po dito, kapag professional in general ka po, if you are a license, again, pag license ka po, i-present nyo po yung PTR, not DTI certificate. Okay, so if wish nyo naman po na i-present yung DTI certificate, pwede din naman po. Pero I suggest, if professional or you practice your profession, secure po kayo ng professional tax receipt sa LGU ninyo. Or if hindi naman po kayo license or wala naman po kayong PRC ID, pwede naman po yung occupational tax receipt if you opt na maging professional in general ang classification mo. Okay? So again, for business engagements, kailangan DTI certificate yung isi-secure mo. Only photocopy. Okay? And then itong sample invoice accredited printer, kailangan dalawang parang 1/4 size ito eh. Nakadepende kung anong size yung gusto nyong invoice. Okay? Available naman po may available naman po si BIR, pero I do suggest dun sa mga accredited printer sa labas na lang para mas makamura po kayo. Okay? So, if you are transacting through authorized representative, meaning hindi po ikaw yung sole proprietor, hindi po ikaw yung nag-aasikaso ng mga documents mo, may inutusan ka, iba,
tao, so kailangan mag-secure po tayo ng notarized SPA or Special Power of Attorney. Now, if nahihirapan ka po paano mag-draft, may available po ako na template, free lang po ito. No? So, kaya I do suggest guys, no, please do subscribe in my channel. Kasi itong mga ginagamit natin na mga templates, these are the templates used in practice. So, I'll give it for free sa inyo guys. Okay? So, sa notarized special power of attorney, kailangan may naka-attach po doon na documentary stamp tax. Aside sa babayaran pang another documentary stamp tax na 30 pesos para ito sa COR. And then, of course, kailangan mag-secure ng government-issued ID for the authorized representative. Okay, so overall, yun naman talaga requirements, no? Pag okay yung requirements niyo, dire-diretso na po yan. Okay, so next, punta po tayo sa pag-fill out ng 1901. So, please bear with me. Ito po yung example natin, si parang Joshua, no? Garcia. So, without further ado guys, let's start this. Paano mag-fill out ng 1901. So, make sure updated po itong form na ito na ginagamit. Well, kung wala naman po kayong 1901, you can download it naman po. So, I just put the link na lang po sa description. And kung wala naman po kayong makita or nakaligtaan nyo na mag-print, meron naman po yan available sa RDO ninyo. Just to get 1 or 2 copies na. So, yan. So, for registering office, point number 1 tayo, head office ang ilagay natin. Okay? Ang assumption natin dito is, bago pa lang po kayo. No, fresh pa lang po. And assumption natin, if may TIN na po kayo, ilagay niyo po yung TIN dito. Okay, 9-digit code yun siya. And then yung RDO, nakadepende kung saang Revenue District Office kayo. So, nandun lang po yun dun sa description. I-check nyo lang po dun kung saan kayo belong. Okay? So, again guys, note ha, magkaiba po yung Revenue Region and then magkaiba din yung RDO code. So, Revenue District Office, under po yan siya ni Revenue Region. Okay? So, assumption natin, guys, X po yung gagamitin natin na hindi po check, no? So, single proprietorship only. And then, of course, fill out nyo itong mga important informations ninyo, personal informations. Male, single, then yung address nyo po, and then yung other informations pa dito. Okay? So, dito sa business address, i-input nyo din po yung business address ninyo, no? And then, kung wala naman po, kung possible guys, hahanapan kayo dito ng barangay certificate, pero that is in case-to-case basis kasi yun. No? So, I suggest pwede din kayo mag-secure ng barangay certificate para hindi na lang kayo papalik-balik. No? And then dito naman po, encode nyo po yung important contact credentials po. So, napaka-importante po ito later on sa OROS registration natin. Okay? So, number 23, are you availing of the 8% income tax rate option in lieu of the graduated income tax rate? So, if you opt naman po na mag 8%, just put an X here sa yes. If not naman po, dito lang po. Again guys, yung 8% po applicable po ito mostly sa mga VA, vloggers, mga content creators, professional in general, no? So, they avail 8%. So, if you wish na may mga discussions about 8%, marami po tayong videos dun. No, so I'll give it a shot na mag-video about 8% explanation. Okay? So, dito, ito yung bago po sa 1901 na form. How much is your expected annual gross sales? So, if less than 3 million lang naman po, micro po yung lalagyan nyo ng X. Okay? So, equivalent po ito na non-VAT taxpayer kayo. And then, again, if nag-transact po kayo ng through authorized representative, input nyo po yung kanilang personal information. Okay. So, dito naman po sa relationship date, if ever man na you are transacting as authorized representative, kailangan yung date na ilagay nyo dito sa relationship date is date of notarial. Okay. So, and then, fill out nyo lang po yung other informations naman dyan. No? And then, dito naman po, this is a highly technical. Kailangan, prepare nyo po yung DTI certificate ninyo. Business trade name, makikita lang naman siya dito. For confidentiality na lang din po, tinabunan ko na lang po. And then, yung BN number, business registration number, dito lang po yan siya makikita. Okay? And then, business registration date, dito po yun. Note lang guys, na kapag ang suggestion ko or tip ko sa mga taxpayers or business owners, kailangan kailangan po makapag-register po kayo sa BIR after nyo po makaregister sa DTI within 30 days po. Again, let's say for example, sa case na to,
It's February 3, 2025. So, kailangan bago po mag-March 3, 2025, nakapag-register na po siya. Okay? So, sundin nyo lang po dito. Okay lang naman po na DTI lang talaga ang lalagay sa regulatory body. And then, line of business, in this case, laundry shop. No? Guys, note lang guys, if ever nag-rent kayo, may subsequent po kayong babayaran ng mga documentary stamp tax. No? So, this is just the basic, no? If ever lang naman. No? Sige. Next is yung BIR accredited printer, no? So if hindi naman kayo pinili yung BIR printed invoice, ilagay niyo lang po ng no dito. And then most likely non-VAT po yung ilalagay niyo dito kasi less than 3 million kayo. Pag mag-exceed kayo ng 3 million guys, you are advised po na VAT yung pipiliin niyo. All right? So for the printer's name, accredited printer's name, kailangan ilagay nyo po. Nandun lang po lahat yan sa sample invoice na kukunin nyo from your accredited printer. So, provide nyo lang po yun, yung TIN ng printer, yung accreditation number ng printer. Okay? So, for this part naman po, kailangan bound po yung pipiliin ninyo. And then, if ever service po kayo, then choose service invoice. If not naman po, choose the sales invoice. Okay? And then, X nyo po yung non-VAT. And then, 12 booklets po yung suggested ko na number of booklets na i-avail ninyo. Bakit? Ang assumption ko dyan is 12 months tayo in a year, right? So, may 1 booklet tayo per month. Okay? So, sa loob po ng isang booklet, 50 pages po yan. So, 50 sets, no? Per box or booklet. And then, mag-start po yan siya sa 001 na series. And then, nakadepende na lang po kung ilang bound po yung kukunin nyo. If 6, most likely, hindi magiging 600 yung end nyo. Okay? Pagka 12 naman po booklets, 600 po yung end nyo. Actually, i-multiply nyo lang po yan. Yung itong number set of copies. So, sa number set of copies, may triplicate, may duplicate. No? So, sa practice, usually, common is to duplicate. Yung puti na pinupunit and binibigay sa customer or clients, and then yung maiiwan is yung duplicate. So, yun po yung number of set of copies. Note, dapat itong 1901 na ito is 2 originals, no, na isasabit ninyo. Okay? Klaro? Next, ano pong next, sir? Pag na-secure ko na po yung mga documentary requirements, of course, proceed na po kayo sa RDO ninyo where the business is situated. Okay? Kuha po kayo ng number, secure a queuing number, and then ipoprocess yan ng in-charge doon. So, note lang po, rule po ng BIR, pag hindi po complete yung requirements, hindi po yan nila ipaprocess. Okay? So, make sure po na complete po yung requirements ninyo. And then, if ever complete po yung requirements nyo, congratulations po. Registered na po kayo sa BIR. Okay? So, sir, ano ba yung mga documents na ibibigay sa akin ng in-charge kapag katapos na po akong nakapag-register? So, number 1 po, BIR Certificate of Registration. That's Form 2303. No, makikita niyo yan siya. And then number 2, yung authority to print, ATP. Ibibigay din yan sa inyo. And then yung NIRI na tinatawag namin dito. So when we say NIRI po, yun po yung siyang parang green card po siya na malaki. No? A4 size na green card. No? That's notice to issue receipt or invoice. And then a received copy of BIR Form 1901. So, di ba, 2 copies yung ipiprepare ninyo. Yung 1 copy sa kanila, and then yung 1 copy sa inyo po. Okay? So, dito po sa may authority to print, kailangan po after nyo po makapag-register, proceed po kayo doon sa accredited printer ninyo, and then ibibigay nyo po yan sa kanila. No? Usually 3 to 5 days yan siya. And then ito pong BIR Certificate of Registration, kailangan, tsaka itong NIRI po, naka-display po dapat yan siya sa conspicuous place. When we say conspicuous place po, doon po sa madaling makita. Okay? If ever po may mga tax mapping na mangyayari, dapat makita talaga siya kaagad. Kasi if not po, may penalties po yun. Okay? So, ayun. So what's next after that? Na, of course, di ba sabi ko sa inyo, i-present nyo po yung ATP doon sa accredited printer ninyo para makapag-print po ng invoice. Pangalawa po, kailangan nyo pong mag-create ng OROS account para sa books of accounts ninyo. Importante po itong books of accounts kasi kapag wala po kayong books of accounts, malaking penalty po yung may incur ninyo. So, kailangan po yung email na nilagay nyo po dun sa 1901 is match po doon sa email na i-register ninyo for OROS. Okay? If not naman po, magpo-provide po kayo ng S1905 and then pupunta po kayo sa
RDO ninyo para i-update yung contact information. Okay? So, we'll do a separate video about this. No? So, next is, of course, completely registered ka na, you are mandatorily advised. No, it's not advised. Actually, mandatorily na mag-file ka po ng taxes mo on time. Okay? Once registered, welcome po sa tax filing world. Okay? If nahihirapan ka po mag-file ng tax, let me know, no? So, pwede ka po mag-email sa akin para ma-check natin kung fit ba tayo sa isa't isa. I can offer those services naman po. Alright? Okay. So, that's it for the BIR registration quick guide. Super thank you po for listening this video, and please do guys, like, comment, and subscribe. If ever po may mga concern kayo guys, please feel free na mag-comment po kayo sa comment section. Sasagutan ko po yung mga concerns niyo, no? So, please do subscribe and follow my YouTube channel. Thank you guys for watching.